po sa kanya, huwag kagagaya kay tatay, dalawang asawa niya. Mas maganda yun, tinuturuan ako ni tatay mo, sabi niya. Tinuturuan siya ng tatay niya na mag-asawa ng Pero huwag mo sasaktan yung anak ko, sabi niya. Magbabae ka lang, huwag mo lang sasaktan yung anak ko, sabi niya. So ano naramdaman mo pag gano'n? Masakit po. Nakikita ko si tatay ko, dalawa po asawa, hindi si nanay ko. Sabi niya, ayoko gagaya kay tatay. Gusto ko mapayos yung namin, bahay namin, kasi tulong-tulong yung bahay namin. Wala kami pagtutulugan. Butas-butas po yung bahay namin sa yung po sa loob. Hindi kami makakatulog. Kumamabag. Nahirap po magpasada po. Gusto ko humingi ng tulong sa mga anak po, wala po. Minsan binibigyan kami ni tatay ng bigas 1 kilo po. Tapos ulam mga anak ko binibigyan din. Kasi po, yung asawa ko po, kasya lang sa po, sa baon ng anak ko po. Yung kita niya. Opo. Minsan hindi kami kumakain ng umaga. Minsan apple lang po. Minsan pinapakain ko po sila dyan sa kabila sa nanay ko po. Yun lang po. Sana hindi na magloko yung asawa mo. Nakita mo ba sa tatay at nanay mo? Sa tatay ko po. Kasi hindi namin dati yung si tatay ko nag-asawa, nagulat kami lang nag-asawa si tatay ko po. Anong naramdaman mo nung nag-asawa ulit ang tatay mo? Tapos, masakit po. Dalaga po pa lang ako yun. Masakit po. Nagalagi kami nag-aaway. Yung nanay. Bakit nyo tinanggap? Sabi niya, tanggapin ko na lang, sabi niya. Naawa ka sa nanay mo. Opo. Pero masaya naman po ko kahit dalawa po ang nanay. Hindi sila po nag-aaway. Tinanggap mo na lang kasi hindi tinanggap ng nanay mo. Pero nung una hindi mo Si matanggap. si tatay ko, nanay ko hindi niya matanggap noon. Naglalasing lang po siya. Pero natanggap niya na din po. Tanggap namin din po yung stepmother ko po. Mabait naman po siya. Ang problema ka mo, yung asawa mo, tinuturuan ng tatay mo. Si tatay ko po, sabi niya, pwede ka mag-asawa, sabi niya. Kahit dalawa, basta kaya mo, sabi niya. Opo. Pero parang hindi magandang ganun, no? Opo. Sige ate, laban lang tayo, ha? Opo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Opo. Mag-pray lang tayo, ha? Opo. Okay. Yung anak mong isa, ilang taon na? 18 years old po. Bunso. Hindi po, yung 11 years old yung bunso po. 18 years old po, yung gusto yung mag-aral po, kaso lang walang pera po. Hindi ko kaya po yung 20,000. 20,000 yung tuition fee. Opo. Dami talaga problema, no? Hirap ng buhay talaga. Bukod sa mahal na yung mga tuition, urong ka dito ate, naarawan ka. Ayan. Urong ka pa, naarawan. Ngayon mga kababayan, ang pangalan niyo ulit? Shirley po. Cheryl. Sherin. Opo. Si Nanay Sherin na inilapit dito sa amin. At ay kunikwento niya yung problema nilang mag-asawa. Tsaka hirap ng kanilang buhay. Bukod sa napakahirap na ng kalagayan, sitwasyon, tapos na problema pa siya sa kanyang asawa. Ate, Nay, naka-video tayo, i-upload namin to, mapapanood ng asawa mo tsaka anak mo. Baka sakali sa pamamagitan ng panawagan mo, although sabi mo okay na ngayon yung asawa mo, tumigil na. So sana so anong mensahe mo sa asawa mo po? Sana po na po. Maayos naman po siya na. Nagbago na po siya. Sana tuloy-tuloy, no? Opo. Sana hindi siya maghanap ng iba. Opo. Na hindi siya mag-asawa ng kagaya ng tatay nyo na dalawa yung asawa. Opo. Paano pag nangyari yun? Papayag ka rin ba? Hindi po, ayaw ko. Hindi ka papayag? Hindi po, papauwiin ko na sa bahay nila. Alin yung asawa mo? Opo, ayaw ko magaya ko kay si nanay ko po, ayaw ko magaya.
Sa mga anak mo ate, anong gusto mong sabihin sa kanila? Gusto ko magpag-aral po sila, wag sila gayain ng mga magulang nakikita nila po dito. Bakit? Ano ba yung mga nandito? Siyempre yung dalawa-dalawa mga asawa nila dito po. At talagang itong compound na to, dalawa-dalawa asawa talaga? Yung kapatid ko yung isang babae po, nag-iwalay po sila, nag-asawa ulit po. Yung bayaw ko nag-asawa sa isa. Sabi ng asawa ko, huwag kagagaya sa kanila, sabi niya. Kahit ang hirap ang buhay, ayaw ko po mag-asawa ng dalawa. Hindi po sagot sa kahirapan ang pagdagdag ng asawa, ate. Ang pagdadagdag ng asawa ay lalong pahirap Opo. at hindi po maganda Opo. sa mata ng tao at lalong-lalo na sa batas ng Diyos. Opo. No? Opo. Kung iniisip nila mag-asawa para Para umahon. makaahon, hindi po. Ay, ako po, kahit mahirap lang ako po, kahit tuyo, sardinas na lang po ang ulam ko, basta yung asawa ko, basta nagsasama kaming dalawa, mga anak ko po. Masaya na. Masaya na pa kami po. Tama po. Ganun talaga. Basta mag-pray lang tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Opo. No? Huwag tayong gumaya sa iba. Opo. Sa kanila po yun. Hindi na rin natin sila pwedeng pakialaman. Diskarte Opo. na po nila yun. Pero dahil napag-usapan, yun lang yung opinion ko. Opo. At yan din yung opinion mo, ano? Opo. Lahat po kasi tayo ate may kanya-kanyang itinakda, sabi nga, nakatakda na kapalaran. Pero tayo yung magdadrive ng kapalaran natin, Opo. ng kinabukasan natin. Kung gagawin nating maganda, maging maganda ang labas. Siyempre, kung wala kang ginagawa, hindi ka nagdadrive, hindi ka nagpo-forward, hindi ka gumagawa, walang nangyayari. No? Opo. Kaya magtiwala lang tayo kay God. Opo. Parang panahon lang yan. Kagaya na karang araw, lakas ang bagyo. Opo. Hirap. Hirap. Ngayon maganda ang panahon. Opo. Maganda ang araw. So ito naman yung time para gumawa tayo ng paraan para magagumanda rin ang buhay natin. Opo. Kagaya nyo ate, tanghali na, lunch. Ano yung ulam nyo po? Sardinas po, yung binigay ng rasyon po. Yung ayuda galing sa bagyo. Opo, yung doon sa central po, sa bayan po. Binigyan kayo. Opo, doon kami po natulog ng 3 araw po. Natulog kayo doon 3 araw. Opo. Bumaha rin ba dito? Ano po yung hangin po? Sobrang lakas. Opo, Nakakatakot. kinuha kami po dito ng SWD po. Kinuha talaga kayo. Maganda, at least walang nasaktan sa pamilya natin. Wala po. Ate, ako si Daddy Frankie. Opo. Sana malagpasan mo yung pagsubok na ito. Opo. Sana yung kinakatakot kasi niya mga kababayan, kasi yung tatay daw niya, 2 ang asawa. At ang masama doon, yung tatay niya, sinasabihan ang asawa niya para okay lang daw mag-asawa Basta mabuhay niya lang po daw. at huwag sasaktan. Opo. Pero kung sa mabubuhay, literal na yung mabubuhay, pero isa hirap ng buhay, di ba? Mahirap eh. Kaya mali, hindi maganda na ipayo sa mga anak yung ganun. Ano po? Opo, kasi po lasing sila po. Lasing sila nung time na yon. Nung sinabi niya. Opo, sabi pero- niya pwede mag-asawa, sabi niya dalawa basta kaya niya, sabi niya. Oo. Pero parang binigyan mo na ng... Pero pinapayuhan kami din po, mga anak niya, huwag kayong gagaya sa mga lalaki yung lalaking wala po mawawala, yung mga babae po kasi may mawawala, huwag kayo gagaya sa akin, sabi niya. Pero siyempre kawawa ka pag lalaki yung asawa mo, pag nag-asawa ng isa ulit tapos isasama dyan, di pangit, di ba? Ayaw ko po sa mga asawa, yung asawa niya din po. Opo, di ba? Opo. Kasi mahirap ang buhay tapos ganun na ang mangyayari. Lalong hihirap. No? Opo. So ate, ano nga maipapayo mo rin sa mga nanay na makakapanood ng bidyong ito, yung mga may pinagdaraanan na kagaya ng problema mo, para kapulutan nila ng aral, maging matatag pa sila? Ano po, huwag sila pong gagaya mga nakikita nila po. Pakatatag lang, no? Opo. Okay, ate, magbibigay ako ng kasi sabi mo sardinas. Sardinas po ang ulam namin.
bibigyan ko si ate ng kaunting tulong financial, te, ha? Te, akin yung kamay mo, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salamat po, Daddy Frankie. Salamat po sa lahat po pamili ng ulam sa kabigas. Salamat po sa inyong lahat. Sana makatulong yung perang yan. Opo. Ano una mong bibilihin natin? Bili po ko ng bigas sa ulam ng anak ko tsaka gamit ng mga anak ko po. Wala ba kayong bigas? Meron po dyan utang po. Inutang ko sa kapitbahay ko po. Nakakaawa naman sitwasyon. Kung hindi uutang, walang bigas. Kakautang ko lang po yung bigas po lang yan. Ilang kilo inutang? Yung nandiyan po 25 kilos po. Sige ate, laban lang tayo ha. Sana makatulong yung 5,000 sa'yo. Opo. Ano naman blessing dumarating. Salamat po sa inyo lahat po. Pasalamat lang natin lagi kay God ha. Opo. Walang pagsubok na hindi malalagpasan. Sakit sa dibdib mga kababayan pag nakikita yung mga kababayan natin na ganito. Lalong-lalo na yung nanay na nasa bahay lang. Tas umaasa sa kakarampot na kikitain ng tatay. E-bless nawa sila ng ating Panginoon na malagpasan nila. E-bless sana ni Lord yan na yung asawa ni nanay ay magtuloy-tuloy ang kalakasan hanap buhay para maitaguyod ang pamilya. Ramdam na ramdam ko po yung hirap ng isang nanay na gusto niyang mapaayos ang kanyang pamilya pero wala siyang magawa kundi umaasa sa iuuwi ng kanyang asawa. Pero may kasabihan tayo mga kababayan, kanya-kanya tayong kapalaran at hanggat may buhay may pag-asa. Hindi natin alam ang kapalaran. Nay, laban lang po. Opo. May kasabihan po tayo minsan, kung hindi tayo sinuwerte sa ating pagbuo ng pamilya bilang nanay, tatay, hindi tayo naging sagana or maunlad, pero wag pa rin tayong mawala ng pag-asa. Opo. Dahil baka sa ating pamilya or sa ating anak, doon tayo swertihin. Kaya walang rason para sumuko tayo. Tuloy-tuloy lang, no? Opo. Hanggat kaya natin, igapang, iraos natin yung ating mga anak. Baka someday, sila naman ang mga pagbigay ng sa atin, no? Opo. So yun mga kababayan, mga kabarangay, isa na naman pamilya ang natagpuan ng Team Daddy Frankie dito at nabigyan natin ng kaunting tulong pinansyal. Kaya natin sinabi na masakit sa damdamin talaga pag nakikita ni Daddy Frankie yung mga ganitong sitwasyon na napakahirap. Sana ay matulungan din sila ng ating gobyerno. Sana maging maayos din ang ating gobyerno para magkaroon din ng hanap buhay na maayos ang mamamayang Pilipino. Maraming salamat mga kababayan. Muli po ako po si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan from Pangasinan mga kababayan. Kung isa ka nanonood sa video ito at naantig sa programang inilahad ng Team Daddy Frankie, ako'y maglalambing po sa inyo. Share natin tong video. Hindi po para mag-isip ng anuman. Sa pamamagitan ng pag-share nyo mga kababayan at panunood ninyo ay mas marami pang matulungan ang inyong lingkod. Mabuhay po tayong lahat saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mahal ko po kayong lahat. God bless po. Salamat po, Daddy Frankie. Walang anuman. Salamat ang pera na ito binigay niya sa amin. Sige na, huwag ka na umiyak. Tama na. May awa ang Diyos. Ha? Opo. Salamat po ito sa binigay niya sa amin po. Opo. Pakaingatan mo po yan. Salamat kay God. Inaasahan mo ba na makatanggap ka ng pera blessing sa araw na to? Hindi po. Hindi mo inaasahan. Maraming salamat po. Pag-ingatan ko po, pambili lang ng mga namin pagkain. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Oras nang walang-wala ka na, gagawa at gagawa siya ng paraan para makatanggap tayo, no? Opo. Okay. Thank you. Salamat po. Sige ate ha. Opo. Sana makabalik pa ako, matulungan pa kita. Opo. Okay.